Hello mga ka-Antrop, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So before we start, ayan, shoutout po kay Sir Rizalino Hamito. Ayan. Ma'am, gusto ko po magtayo ng motor part shop. Kung magkano kaya ang tamang puhunan? Alright. Old na na ito na usapin at palaging tinatanong at bibigyan natin si Sir na kasagutan kasi yung mga ganito nating topic yata is mga 2019, 2021 pa. Alright, so sa makabagong panahon 2024, so iba na rin marami ng way para makapag-start up at medyo mas madali na ngayon. You know why? Dahil sa mga online shops na yung mga supplier ay makikita na natin sa mga online platform. Yung mga importer mismo, may mga shop na sa mga online platform. So, hindi kagaya before na nung hindi pa nag-pandemic, 'di ba? Sobrang hirap makahanap ng supplier, yung mga direct supplier. Yung mga importer kasi before ay nung wala pa ng mga online shop, yung hindi pa siya umuso. Siguro meron na, kaya lang hindi pa uso. Ang hirap maghanap ng supplier kasi yung mga malalaking kumpanya talaga, like yung mga importer talaga o yung mga big suppliers talaga sa Manila ay may mga ahente po yan. So yung mga ahente nila, sila yung mga nag-iikot-ikot sa mga probinsya at mga nag-o-offer doon sa mga may shop. Usually yung mga pinupuntahan kasi din nila, yung mga nire-refer lang din ng mga customers na nila, ng mga kakilala nila at yung established na. Usually hindi sila pumupunta dun sa pa-startup pa lang, lalo na kung maliit, tapos yung kumbaga hindi pa nakapag-build talaga ng sa kanila, ng partnership or ng hindi pa nakaka-build ng trust ng company or ng ahente. So magkano ang puhunan ngayon ay napakadali na dahil nga po sa sinasabi nating mga online supplier, mga nasa online platform na yung ating mga supplier. You can start kung magkano ang meron ka at kaya mo. But of course, may kinalaman kasi yun sa, halimbawa, yung malaki ang kapital, ang puhunan at doon sa konti. Kasi yung ating stocks inventory ay doon ay magkakatalo-talo. Yes, pwede ka pong mag-start kahit na magkano ang puhunan na meron ka. Nga lang, don't expect na medyo mabilis. Kasi baka doon sa puhunang ine-expect mo, like sabi natin 100,000, hindi pa po yan actually talaga sapat para makompleto mo yung kahit na basic lang. Kasi yung tires is kasama yan sa basic natin. Ang tires ay medyo mataas talaga ang kapital ng tires. At ang tubo kasi ng tires is medyo mababa lang. So sa tires pa lang, parang doon nakakainin ang iyong kapital. And then the oils. Pero syempre sa tires po is pwede ka naman mag-start ng padalawa-dalawa, patatlo-tatlo. Pero don't expect na makakakuha ka ng kumbaga magandang presyo like yung nakukuha ng mga malalaking shop na, established shop na kumbaga discounted na talaga sila, na nakaka-discount na talaga sila na malaki galing doon sa mga supplier, lalo na yung mga napupuntahan nila na may physical store na napupuntahan nila. Tapos halimbawa may mga kasi may mga quota, halimbawa o-offeran ka ng ganito, may plus 10, plus 1, halimbawa 100 plus 1, may mga ganun yan. So, hindi pa yan ninyo madidiscover kapag baguhan pa, but later on, kumbaga kapag nakikilala ka na, medyo malaki na, yan sa mga oils, medyo kakainin niyo yung capital mo, pero you can start by tatlo, dalawa. Pero syempre po, magkaiba kasi yung wholesale price na maibibigay sa inyo, compare doon sa parang nasa retail ka pa rin. So, ang advisable talaga, kumbaga kung mayroon din naman, sa 500,000 is medyo makakagalaw ka na. Kumbaga, meron ka na mga basic noon. The basic natin is dyan, kabilang yung mga tube, mga tires, the maintenance, yan oil, mga engine sprocket, rear sprocket, kadena, mga brake shoe, brake pad, cable, sa cables marami, throttle, clutch, brake, speed, at sa mga yan, iba-iba pa yan, may pan TMX, may mga pang Rusi, may Skygo, may XR, may Alpha, may Badja 125, may Badja 150, depende, may Smash, may XRM, may mga Wave. So, doon kasi siya, papasok na yung, kaya tayo nalalakihan, kasi
Pag sinabing sprocket pa lang po, sprocket, sabihin natin pang XRM, hindi lang isang piraso. Sa XRM, mag-start ka doon, halimbawa, doon na lang sa basic. 32 to 38, yan yung basic numbers na palaging binibili. Ang 38 nga, hindi masyado, to 36, ganon. So, hindi lang kasi siya isang klase na pag sinabi sprocket, yun na yun. Imagine mo, yung mga common ngayon na mga motorcycles na nangangailangan, di ba? So, pang XRM, yung mga pang Dream, yan yung mga pang Rusi, mga pang Euro na mga maliliit. Tapos, mga pang HD3, iba pa yung mga pang TMX, iba pa yung pang Badja 100, iba pa yung Badja 100B, or yung City 125, same lang. Iba pa yung mga pang KLX, iba pa yung mga pang XTZ. So, ang dami-dami niya po. Iba pa yung mga pang XRM FI. So, doon siya, kasi doon nilalamon yung ating kapital. Kasi hindi lang siya isang piraso. Sa gulong, hindi lang po isang sukat. Mag-start ka, mayroong 45.90, may 50, may 60, 70, 80. So, isang, pa lang po yun, isang brand. So, mayroon pang napakaraming brand, pero hindi ko naman po sinasabing kunin mo lahat yun, but the sizes, the basic. Doon tayo lalamunin sa basic, sa 250, 275, 300. Yung mga pang standard size yun. Yung mga pang scooter, kung nasa lugar, kasi nasa mundo na tayo ngayon ng kumbaga pag boom din talaga ng scooter, mga tubeless, medyo malaki. Kaya kung halimbawang doon sa alang-alang, yung capital, hindi ko po sinasabing huwag kayo mag-start. Pwede kayo mag-start, medyo mahirap lang. Mahirap po bang makagalaw in the sense na, lalo na kung nasa retail ka lang talaga at wala kang mekaniko or hindi ka gumagawa or hindi ka nagmimekaniko, medyo mahirap siya kasi talagang aasa ka sa retail tapos iilan, hindi po kita dinidiscourage, pero yun po yung reality talaga. Pero kung ikaw ay mekaniko mismo, ikaw sa sarili mo mekaniko, kahit papaano, halimbawa may pumunta sa'yo, wala kang pyesa, pwede mo makuha sa iba, so papatungan mo lang na lang yun ng mga 20 pesos plus makaka-labor ka sa makakikita ka sa labor, so para makakagalaw ka na. Pero kung mag-start ka talaga tapos to 200,000 ang iyong capital, you can go, yes, pero don't expect po na kumbaga mapapadali yung mga bagay-bagay. Medyo mahirap siya. Sa 500,000, yes, medyo makakagalaw ka na, pero hindi ka pa makukumpleto po nun. But at least, kahit pa paano yung basic mo nun nandun na. So later on na lang yung iba pa. Ang importante naman po dito sa atin sa motor shop is the basic po. Yun yung mga basic, yung mga pang maintenance. Kasi sila yung palagi. Yun yung all the time. Oils, gear oils, yan. Ang medyo madugo lang kasi talaga dito sa capital, lalo na't ngayon sa mga na usong-uso na ngayon ang mga tubeless, kasi kahit na yung mga sniper, mga raider, mga naka-tubeless yan sila, mga scooter, mga naka-tubeless yan sila. So, medyo kakainin ng tires pa lang yung ating kapital. Tapos, ang pa doon, ang medyo mahirap pa, kung nagre-rent ka po, yun talaga yung medyo mahirap. Medyo mahihirapan ka mag-move kasi pag konti po ang iyong stocks, inventory mo, ang mga pyesa mo, konti ka pang customer plus magre-renta ka. Yun yung kailangan mong may nakahanda kang, palulos. Palulos, yun po bang pantapal sa renta. Pero the best thing talaga kung ikaw mismo mekaniko or may mekaniko. Kasi kung kukuha ka po ng mekaniko, medyo talo po ang mekaniko. Kapag bago pa yung shop, tapos wala masyadong laman, kung konti ang customer, wala ding magtatagal na na mekaniko. Lalo kung ilan pa lang piraso yung mga pyesa. Kasi lugi po sila, halos wala silang kitain. Kasi mas marami pong pumupunta doon sa halos kompleto na mga mekaniko, doon sila nag-a-apply. Kasi syempre, doon yung maraming customer, kasi maraming pyesa na available. So, tiyagaan lang po talaga. Pero kung malakas masyado ang loob mo, kasi kami po nag-starting kami ng maliit lang. Ang lang po talaga, ang pinaka-advantage lang sa amin, in 18, 19, 20, 21, 23, in halos mag 6 years, yan 6 years po, hindi naman maging ganito yung shop namin kung hindi po kami nakasandal sa pangungutang.
Kasi ang hirap-hirap pong magpagulong ng pyesa. Kasi hindi po ito ganun ka fast moving kagaya ng mga bigas, kagaya ng basic needs ng mga tao. So, ibig sabihin, kung hihintay mo mabenta lahat, yung iyong makabenta ka tapos yun ay pamili mo, talagang pautay-utay ka. Nangyari lang sa amin, nagkaroon kami ng backup kasi, kumbaga, sabay ito na tatlo yung business namin eh. May branch kami, tapos sinimulan ito, tapos may isa kaming rolling store business. At nakasandal kami sa supplier ng pangungutang. Doon kami naka-move kasi, kumbaga, may tatlong source kami na pinagkukunan nung pang-rolling, pangbayad, utang ng aming inuutang sa mga supplier. Pero kung hindi po kami nakasandal sa mga supplier na nautangan namin, hindi po kami hindi po kami makagalaw ng ganito sa ganun kaikling panahon. So, usapang puhunan, kung masyadong malakas po ang loob mo, go ka po kahit maliit lang. Pero, ang wino-worry ko lang po kasi is baka po hindi mo ba makaya yung tagal, yung pacing ng magiging negosyo mo, lalo na kung nasa retail ka po at wala kang mekaniko or kahit na ikaw mismo na may-ari is walang basic na gawa or labors or service na may offer sa iyong mga customer. Like for example, kahit magpalit ng tube, hindi ka marunong, magpalit ng gulong, hindi ka marunong. So, medyo malayo ang customers po talaga sa shop nyo po. So, yun lang. Sana ay nakapagbigay ito ng konting input po at medyo pag-isipan nyo pong mabuti. Kasi sa totoo lang po, hindi po lahat ng nasa motor parts business or motor shop business ay kumbaga nagiging okay. Kahit na sinasabi natin na ito ay hindi nabubulok, yes. Hindi siya nabubulok, pero may mga nag-message na po sa akin na mga nagsara din po na mga shop. Dahil doon sa pacing, parang naubusan sila ng pasensya at tiyaga doon sa bagal. Tapos ang bagal nung labas kasi wala silang sapat na kapital. So, pa isa-isa, pa utay-utay, pa ilan-ilan. Tapos, mabagal kasi talaga yun from the start. Lalo na kung doon sa may mga established na mga shop. Yan, medyo mabagal kung bago ka, tapos maliit ka, hindi ka kumpleto. Medyo mabagal yung pasok ng customers po sa inyo. So, pag-isipan po nating mabuti. Ayun lang po. Para hindi tayo masyadong ma-stress at hindi tayo dumating doon sa dapat kaya natin na pag dumating doon sa mga point na gusto mo na mag-back out ay wala kang choice kundi ang magpatuloy. Yun po. Thank you very much. At ayan, shout out muna sa ating mga nagpapa-shout out. Ayan, shout out po sa Macdon Motor Parts Shop from Kalinan, Davao City. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Kalinan, Davao City. Drop by po kayo dyan sa Macdon Motor Parts Shop. Ayan. And, ayan, shout out din kay Sir Tristan Tixon and Trix Tixon, yung mekaniko ng GT Works Motorcycle Parts and Repair Shop ng Santa Isabel, San Pablo City. Ayan, hello mga idol. Mga idol nating mekaniko. Ayan, Tixon, sila po ba ay magkapatid? Shout out sa inyo. Ang mekaniko rin namin dito ay magkapatid din. So, ayan, walang masyadong alam mo yun, yung hindi kagaya dun 3-4 sila na iba-iba, nagkakaroon ng selosan, nagkakaroon ng konting iringan. Hindi kaya pag magkapatid, ayan, bigayan, intindihan at nagkakasundo talaga. See you on my next video. At ayan, marami po tayong pag-uusapan at ituloy-tuloy ko po itong ating pagre-record dahil ang tagal ko hindi nakapag-vlog ng mga ganitong usapin at mayroon pa tayong question and answer at may share po ako sa inyo, napaka-importante. Abangan nyo ang mga susunod nating video. Bye-bye!